Okay, so, Dr. Love, gaano ba kabigat ang responsibilidad ng isang fur parent? Una sa Biblia, dapat natin minamahal Nasa din. Bible, sa first Genesis, first chapter of Genesis, unang aklat yan sa Biblia, pinagkatiwala ng Diyos ang dominion over the animals sa tao. Kasi tayo may lohika, no? Nakakapangatwiran tayo. That reminds me of a song by the Carpenters na kinakanta ni attorney, Bless the Beast and the Children. Kasi itong mga animals, wala silang pagkakataon para magpaliwanag. No? Walang logic katulad natin. So pinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. Meaning, sa atin ang mga nag-aalaga ng mga animals. Sa ating Pilipino, karamihan aso, may malaking responsibilidad tayo sa pagpapalaki sa kanila, sa training and discipline ng mga animals. Dito naman sa kay Peng na nasaktan yung aso mo, gusto kong paniwalaan talaga na wala siyang intensyon na premeditated na saktan yung aso. Siguro reaction ng isang ina, na yung kanyang anak, hindi ako maaaring maniwala na hindi umiyak yung anak niya nung agawan ng aso yung pagkain sa kamay ng anak niya, no? So, posibleng umiyak at reaction ng nanay yun na, kung ano yung hawak niya para mapalayo yung aso. Ang aral ay, kung wala ang aso doon sa bahay niya, wala tayong problema. Nandun yung aso mo sa bahay niya. May responsibilidad ka doon sa aso mo. So ngayon pa lang, pag-aralan mo na kung paano i-train ang aso. Yan, very, very sound advice. Tama naman. Attorney, saang ahensya ba ng gobyerno ang pwedeng lapitan sa mga pangangailangan ng aso? Maraming, sinabi ko yung Animal Welfare Act, no? Maganda yung amendment ng Animal Welfare Act kasi nag-create ng mga interagency na dapat mag-cooperate, lalong-lalo ng local government. Ang Animal Welfare Act, inamend Ate Coring, no? And maganda doon, nakalagay doon, ang mga animals entitled hindi lang to physical care, psychological. So ang cruelty to animals is not only physical, it is now psychological. Ayun. At yung mga kasong ganyan, kasi naging advisor rin ako or consultant ng POS at saka ng PETA, yung People for the Ethical Treatment of Animals. At napataas namin ang penalty. 2 years, tsaka 250,000. 2 years in prison? Yes. Naku, mahirap yun, Nay. Mahirap yun. At saka 250,000. Oo. Ang penalty ngayon. O at least, ayan, naiintindihan natin. Kaya importante na harap-harap din tayo dito para alam natin ang mga responsibilidad natin, Nay, di ba? Tsaka yung sa mga pananakit. So, Doc Camille, ano ba ang pinakamabuti para naman sa mental health ng mga pets? Ate Coring, meron po talaga kasing pamamaraan na, halimbawa kung dadalhin mo yung pet mo sa ibang lugar, sa ibang bansa, nag-i-issue po kami ng mga tinatawag na certification na yung emotional support pet ito. Dahil kasi nakakatulong talaga sila na mawala yung stress or anxiety na isang tao. So talagang definitely malaking factor po kasi na nakakatulong sa mental health ng isang, hindi lang po ng bata, pati ng mga adults. And definitely sinasabi po sa psychology nga na kung ang anak mo ay isa lang, isang mabuting paraan para matuto ng social skills, responsibility, para hindi siya yung tipong magkakaroon ng mga conduct problems is mag-alaga ng pet. So malaking factor po talaga na nakakatulong sa mental health natin yan. Oo, naku. Sabi nga nila, yung mga hayop na yan ay regalo sa atin ng langit. 'Di ba? Nagkasala na sa atin ang husto ang ibang tao, ang aso o pusa, marunong lang yang magmahal. Okay,